sagutan ni Kiko at saka ni Bato. Tungkol ito doon sa sa video ni Saldico. Hmm? Siyempre si Bato ang siya naglabas siya ng statement. Sabi niya, tahimik ang Pinklawans at komunista sa expose ni Saldico. Strategize muna sila how to appear righteous at anti-corruption kuno, at the same time prevent the downfall of this government from which they benefit a lot. Yan, November 15, 2025. Kumbaga ang sinasabi ni Bato, ang ang pinapatamaan ni Bato yung mga komunista raw at saka yung mga dilawan, yung oposisyon. Kasi daw paglabas ng expose, yung mga videos ni Saldico, hindi raw alam ng mga komunista at ng mga dilawan, yung mga nasa oposisyon, kung paano magre-react. Kaya ang kaya daw hindi kaagad hindi daw kumbaga nanahimik daw ang mga dilawan, mga komunista kasi nag-iisip muna kung anong gagawin doon sa sinabi ni Saldico. Kasi siyempre ang tinamaan doon sa sinabi ni Saldico ang administrasyon ni Marcos. Yung mga komunista daw at saka yung mga dilawan, kaalyado na si Marcos. So alangan namang kampihan nila si Saldico laban kay Marcos. Kaya ang ginawa daw ng mga nag-iisip muna kung anong gagawin, kaya natahimik daw. Ngayon, sinagot yan ni Senador Kiko Pangilinan. Siyempre, pag sinabi mong dilawan, kakampings, kasama dyan si Senador Kiko Pangilinan. Matindi ang sagot ni Kiko Pangilinan kay Bato. Mamaya, basahin ko yung sagot ni Senador Kiko Pangilinan. Pero, ano bang ibig sabihin kasi ni Bato? Actually, ang tinutukoy niya dyan na komunista, alam naman natin si Bato. Dating militar, dating PNP chief. Pag sinabi niyang komunista, ang brand niya kasi sa mga komunista, sila Franz Castro, yan yung tinutukoy niyang mga komunista. Alam naman natin yan sila Bato de la Rosa, pag mga leftist para sa kanila, komunista. Di sila Franz Castro, sila Raul Manuel, sila Nery Colmenares, yan yung tinutukoy ni Bato na mga komunista daw. Ang sabi ni Bato, ang tingin kasi nila Bato at ng mga DDS, itong mga leftist, hindi naman itong mga komunista, itong mga leftist, kaya lang kila Bato, komunista yan. Pero ang tinutukoy niyang komunista dyan, mga leftist. Ito ang paniwala kasi nila Bato, ang mga leftist sa kayong Marcos ay naging na ngayong magkaibigan. Magkakampi na yan. Kaya ang sinasabi nga nila, sila Franz Castro, sila Raul Manuel, ay mga tao na daw ni Romualdez at ni PBBM. Yun yung kaya nagkaisa daw yung mga leftist, Marcos at saka mga dilawan. Yan yung nila eh. Ngayon, si Saldico, tinitira si Marcos at si Romualdez. So, wala daw, hindi daw makaporma ang mga dilawan at mga leftist. Yun ang ibig sabihin ni Bato. Hindi daw kumbaga napahiya. Hindi daw maka-react doon sa sinabi ni Saldico. Pero ang una diyan, sila Raul Manuel, sila Franz Castro. Hindi naman yan hawak ni Marcos eh. Hindi naman yan hawak nila Romualdez. Kasi kung makikita natin yung mga slogan, yung mga panawagan ng mga leftist ng Makabayan Black, ang panawagan nila, pareho singilin si Marcos at si Duterte. Ang kanilang panawagan dito sa issue ng korupsyon, managot ang lahat ng sangkot. Nandun ang picture ni Sara, nandun ang picture ni PBBM, nandun ang picture ni Romualdez, nandun ang picture ni Saldico. Kaya mali yung sinasabi ni Bato na yung mga leftist ay parang kakampi ni PBBM, hindi nila yan yung sinasabi rin ni Pulong Duterte. Ang mga leftist daw, hindi daw kinukomentaryuhan yung korupsyon ni Marcos o ng Marcos administration. Yun lang daw mga Duterte, hindi, mali. Mali ang nila Bato at sa kanila Pulong.
sila ang Makabayan Black at saka sila Romualdez nagkakaisa sa pagiging anti-Duterte. Nagkakaisa. Pero hindi naman hawak nila Romualdez at nila PBBM ang leftist eh. Ha? Makikita nyo sa kanilang mga slogan, sa kanilang mga, kanina nga, may rally yung UP. Sa rally ng UP, gumawa sila ng kulungan. Ang nakalagay doon sa kulungan, si Sara Duterte sa si PBBM. Nandun din ang mukha ni Saldico. Eh wala ito si Bato eh, mali-mali ang pagkaalam nito. At ito naman, binara din siya ni Kiko Pangilinan. Ang sabi ni Kiko Pangilinan, hindi kami nananahimik, nagmamarsid kami at tinitimbang ng husto kung ano sa paniwala namin ang pinakamainam. Hindi para sa sino man nakaupo, kundi para sa palagay namin ay ikabubuti ng bansa. O yun. Kumbaga, kumbaga sinasabi ni Senador Kiko Pangilinan, mali si Bato. Hindi na nahimik ang mga dilawan. Ang liberal, siyempre liberal party yan si Kiko, hindi yan nahimik, sabi niya. Sa katunayan, totoo naman 'yon, may statement kaagad ang akbayan na nilabas eh. May statement din si Leila de Lima. Ang sabi ni Leila de Lima ng mamamayang liberal, okay naman yung mga sinasabi na yan ni Saldico, pero dapat umuwi siya para magamit yung kanyang mga sinasabi. Hanggat hindi siya umuwi dito, hindi magagamit yan para makasuhan sila PBBM at sila Romualdez kung yun ang gusto niyang mangyari. Tama naman. So ibig sabihin, hindi naman pinagtatanggol ni Leila de Lima, hindi naman pinagtatanggol ng akbayan, hindi naman pinagtatanggol ni Kiko Pangilinan si Marcos. Hindi. Hindi rin sa totoo lang, kung pinupukusan nga lang talaga nila Kiko Pangilinan at Leila de Lima, siyempre si Duterte. Pero hindi naman ibig sabihin na parang binabaliwala yung mga kahinaan din ng administrasyon, lalo tungkol sa budget. Binabatikos din naman nila Shelo Magno, Heidi Mendoza, nila Kiko Pangilinan, nila Leila de Lima. Binabatikos din nila yung ginawa ni PBBM. Bakit kasi inapruban niya yung budget ng 2025? Oh, tsaka binatikos na rin ng mga dilawan at kakamping si Saldico dahil sa grabing mga nito sa insertions. Kaya mali eh. Hindi totoo yung sinasabi ni Bato na tahimik ang oposisyon. Mag-leftist man yan o magsila ang dilawan. Hindi totoo yan. hindi na si Bato. Talagang panatiko siya eh. Hindi niya nakikita yung mga totoong nangyayari. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.